Good morning guys! Andito kami ngayon sa Sales. Si Nico is andun nagtatapon ng basura. Yung mga karton namin tsaka yung mga plastics. Dito namin siya tinatapon para mabawasan yung mga basura na tinatapon namin doon sa basurahan namin sa bahay kasi meron yung bayad. Tapos meron ako dala ditong plastic kasi ibabalik ko yung mga bote dito. Kasi meron itong panty. Yung meron siyang deposit ba, so magkakapera ako nito. And we will try to save it. Kasi, yun naman yung iro-rolling namin para makabili kami ng pagkain doon sa 8 euros. Hindi nyo kakainin. Ayun. Ito euros na guys. So, naghugas ako ng kamay and meron ditong 4 euros. Papapalitan ko to dito sa counter. Huwamenta. So, meron akong 4 euros dito. Magkano ang 4 euros sa atin sa Philippines? About 250 pesos siguro guys. Yan o. So, punta na ako dun. Kasi, nag-driving lesson na naman ako today. And, maglilinis kami ng sasakyan doon sa, tawag ito, doon sa Castare kasi merong ano doon, panglinis ng sasakyan. Linisan lang namin konti itong car kasi sobrang dami niya ng dumi guys. Dito sa countryside, napaka-normal na merong mga ganitong klaseng dumi kasi kapag nagta-travel kami, yung mga lamok, dumidiretso dyan sa ano ba, sa harap ng sasakyan. Kaya ayan o, sobrang daming patay na insects dyan sa harap ng sasakyan. So, hugasan namin siya para medyo okay naman yung kanyang itsura. Yung sa loob naman is na vacuum na rin ni Nico kahapon doon sa bahay. Kaya ang lilinisin lang namin ngayon is itong sa labas. Hindi kailangan na sobrang malinis ito guys. Yung tamang linis lang na matanggal lang yung konti yung mga insects dyan para hindi masyadong nakadikit. Kasi ano yan eh, mga lamok yan na namatay. Tingnan nyo, ayan o, mga insects yan na namatay dyan. Na dumikit na dyan sa sasakyan. Yan. Nung weekend guys, habang nagtatrabaho ako, Sunday, si Anika is na kay Nico. So yung nagbantay kay Anika sa morning is yung nanay ni Nico, tapos nung hapon, yung kapatid naman ni Nico. Kasi si Nico nagtrabaho siya dito, meron silang ginawa na project dito kasi meron silang hinakot na mga lupa. Puntahan natin yung mga tae guys. Tae talaga. O, totoong tae talaga guys na naging lupa na siya.
Baka hakutin namin to, dalahin namin to doon sa bahay kasi ililipat namin yung garden doon. Wow, yeah, there's a lot. We can strain it. Can we strain it? Tää nyt on ehkä huono. Ja tossa on ehkä sellaista parempaa, mutta tää on aika palannut. Ito guys, ito yung mga tae ng kabayo. 3 years ago, dito ako nagpapala ng tae ng kabayo. Ano siya, naging lupa na siya. Sabi ko kay Nico, i-strain namin para mahiwalay yung malalaking bato. Kasi merong malalaking bato. Napaka-healthy nito. Maganda to sa garden. Ayan na. Wala kasi siyang medyas. Musot yung mga ano sa kanyang tsinelas. Ito yung tinrabaho nila no weekend guys. Nilagyan nila dito ng lupa itong kenta or itong horses track na ginawa nila for horses to have practice ng mga tawag nito mga tricks nila. So nilagyan nila dito ng lupa. Tapos yung lupa na nilagay nila dito guys is free lang kasi dito malapit kina Nico. Merong place dito na pwede kang kumuha ng lupa pang abono sa space na kailangan mong abonuhan ba. Pero kailangan mo lang ng machine. Kaya meron naman silang machine. Kaya kinuha nila yung lupa for free. Pero buong araw nila itong tinrabaho pati doon sa kabilang side din. Nilagyan din nila ng lupa. Kasi hindi pwede na maputik yung lalakaran ng kabayo. Ito yung mga firewood guys para sa winter. Ready na to for use. Tatabunan lang nini ko ng maayos para hindi siya mabasa ng ulan. Ito lang yung a few of the firewood. Meron pa doon sa loob talaga ng stable na nakastore na doon. Ready na din yun para sa winter and para ibenta. Kasi yung laudanpätkät. Mä ajattelin, että mä siihen laavuun, kun siinä on se seinä. Joo. Sitten on tyhjä tila, niin sa lighted sen siellä. pystyn laudatukseen. Okay. You will put that one there. Very good. Yeah. So, doon sa loob guys, andun din yung ibang mga firewood na gagamitin para sa winter. Tapos, ibenta sa store. Hey, there's a screen over there. We can use that one maybe. Is that the one from Ahati? Joo, mutta se on aika puhdasta, kun vaan on iso. Okay. Joo. Mutta tässä on aika vielä puhtaampaa. Ayo, toy on puhutampa dali. So, dito din na side, yung ilalim pala nito is, ano na rin, nalupa na rin siya. Hey, I think this is the one. This is the one better. Last week, Romotonto fell down in this pupu many times. Kita nyo yung ilalim guys, yung ano na siya, itim na siya. Yan pwede na yan siyang gamitin sa garden kasi nasunog na. So yan yung truck na ginamit nila para maghakot ng mga lupa nung weekend. In here too, this is the place where you also put some of them. Ne levitettiin sitä vähän jo. So dito na side, naglagay din sila dito ng lupa. And they make the fence over there. Joo, ne tekee uuden aina. Okay, so they're going to make a new fence here para kulungan ng mga kabayo guys. Tapos, in-extend na pala siya papunta doon sa likod. Kasi alam niyo yan dyan dati, sa likod, mga tae lang yan siya dyan ng kabayo. Tapos ngayon, parang nag-flatten na siya. So ito, kinuha din nila ito doon para mapantay yung lupa dito. Kasi nung last spring, napaka maputik dito kasi nga may mga holes kaya nagsa-stuck yung tubig. Kaya dinagdagan nila. Nico, this was just a mountain of pupo here before. But now, Sen takia mä kannoin tuolta sitä tänne näin, koska se vie tuolla tilaa toi. Yeah, itong inaapakan ko ngayon guys, tae ito ng mga kabayo na naging lupa na. Yan Tapos dun yung mga lupa pa na natira.
na pwedeng gamitin para sa garden. So, itong kulungan ng kabayo dito is magiging malaki talaga siya. I think they're going to put something here. Like a shade or something. Yeah, this is very nice now. Yeah. Top 10 balls or maybe thing here time. Mä tiedä mitä Heidi tekee niille. Okay. Ehkä ne jäätä. Yeah. Hey, there's a tree there. Tuolla, this one. Niitä jo pitäisi kaataa, mutta se Okay. ei ollut aikaa enää. Itong puno pala na ito kasi patay na guys. Kailangan din itong putulin ni Nico kasi patay na siya. Pero wala pang time. Kasi dapat, you need to fall this tree towards the field. Niin, joko tonne tai sitten tonne vähän sivuun. Yeah, but this is a very tall tree. So, it needs space. Siguro after nang ma-harvest yung andoon sa labas, yung nasa farm. Yung sa field pala. Para hindi ma-damage yung tanim. And this needs to be fallen down kasi if it falls down to the fence or to the building, so it will cause damage. So, kailangan siyang putulin. Sobrang laki pala talaga ng tinarabaho nila nung weekend. And yung trabaho nila dito guys nung weekend, wala yung bayad, libre lang yun. Kasi tulong lang yun. Ganito sila magbayanihan dito, tulong-tulong din, walang bayad. Parang sa atin din, merong ganun ba. Ito yung mga fence para sa dito sa stable. Dito sa gagawing kulungan dito. Ito yung fence. Napaka matibay na kahoy nito. Ang dating trabaho ni Nico guys is welder, metal worker, basta ganun, basta welder ba, tig-welding, mo na iyang trabaho sa una. Unya kay dili man siya ganahan na naa siya boss, ayaw niya na meron siyang boss, kaya nag-isip siya na pwede niyang gawin na siya yung maging boss, kaya nag-open siya ng toy mini-mini niya or yung own business niya, so self-employed siya, meron siyang own company, siya yung boss, siya ang employer, siya din yung trabahante. So siya ang gumagawa. So yung kanyang negosyo is yung sa forest na yung mag-cut siya ng tree sa forest, maglinis ng forest, tapos gumawa ng firewood. Yun talaga yung kanyang trabaho. Pero ngayon naka-holiday yan siya, kaya kung merong kailangan dito sa stable, tumutulong siya sa kapatid niya para spendin yung time niya for something na hindi siya maging bored. Saka hindi yan siya mapakali guys, lagi yan siyang malikot, yung laging may gustong gawin, magbutingting ng mga cars. Ayan, meron na naman siya nakita dyan. Tapos sasabihin niya naman na dapat ito, it needs to be changed, magaganyan-ganyan na naman yun sa mamaya. Ang sinecheck niya kasi baka yung rosca or ano bang tawag dyan, baka may something wrong. Yun, check niya. Mag-iisip yun siya kung ano ang mas magandang pwedeng gawin para mas okay yung shed na andoon. Yun yung lalagyan niya siya ng pagkain guys ng mga kabayo. Oh, malinis na pala dito. Tingnan oh. Hey, this is now nice. Can park cars here. More parking space for the customers. Si Kapo andun sa loob ng kulungan. Andito na si Kapo guys sa mga kulungan ng manok kasi yung mga manok wala na dito, ando na sa kapitbahay. Tapos nilagyan siya doon ng bed, mayroong mat doon para meron siyang higaan. Joo, ei niistä tule semmosia bisnessiteitä, missä ihmiset käy vierailemassa. Niin, se on joo. Ja se on Joo, kyllä se periaatteessa on ihan sama kuin kynsi. Hevosen kaviohan on sama kuin ihmisen keskisormen kynsi. Mutta se on liian paksu. Joo. Kavio kasvaa noin senttimetrin kuukaudessa. Jos se on liian pitkä, Joo. mitä tapahtui sitten? Onko se sattu tai? No jos on kengät, niin sitten nivelet tulee kipeiksi. Jos on ilman kenkiä, niin se kuluu sitten omaehtoisesti pikkuhiljaa pois kokonaan. Varmaan lähtenyt tää kenkä, mikä tästä on lähtenyt, niin mä luulen, että se on lähtenyt ihan sen takia, että sieltä on naulan kannat on kulunut pois
lopettaminen on sitten niinku, se kierre tekisi ison reijän aina, koska se kanta kuluu pois kavion käsittelyyn ja hoitamiseen. Ja sitten jos hevonen reagoi jotenkin tässä, niin sitten kengittäjän pitää sitten huomioida, että minkä takia se nyt mahtaa tehdä jotain. Nyt se ei yleensä hevonen ei tee huvikseen mitään. Et siihen on melkein aina joku järkevä selitys. Vähän on ammattinaismettiä aika paljon. Se koulutus on monipuolinen nykyään, että se on, ja työtähän on loputtomasti, että tämähän ei lopu koskaan, vaikka tulisi kuinka paljon uusia seppiä. Koska tämä on aika raskas ammatti, niin tässä ei koulukäyneistä yli 50% lopettaa. Hyvä. Hyvä. Joo. Missä sä oot ollut teurastamaan? Ei mun teurastanut, mutta tällaisia tai metästäviä itse. Joo. Harvoin hevosia tulee, mutta niin aina välillä tulee. Niin Joo. tänne on sitten. Se olisi kaikki paras tapa lopettaa ampuminen. Niin, kyllä ne sanoo, että Se on ja mä tykkään yleensä putsat itteet, että asiakkaan ei tarvitse tähän puuttua niin kuin näihin hommiin. Ensinnäkin tässä on, vaikka nyt sit on väärät menetelmät ollut käytössä. Mutta se, kyllä se tietenkin aiheuttaa niinku tuntemuksia. Vähän sama kuin, kyllä siellä ei kuulu ihmiseltä sen tuntee, mutta eihän sekään satu. Ja sit jos se sattuu, niin nyt on menty väärillä alueilla. Kapag nagka-cut daw ng kuko ng kabayo, guys, usually gustong-gusto daw yan ng mga aso. Hindi ako naniwala. Eh ngayon, kinain talaga siya ni Kapo. Ito yung pinakamalaking horseshoe na nakita ko dito. Sobrang laki, guys. Sobrang laki. Oh my God, pwede ito ilagay sa mukha ko. Napakalaki ng paa ng kabayo na yan, oh, di ba? Ang laki, guys. Ito din, sobrang maliit din siya. Siguro pang pony ito ba? Yan o. Iba't-iba't pala talaga ang sizes ng shoes ng kabayo. Tapos, yung tagalagay ng sapatos ng kabayo is chini-change niya rin yung size. Kaya meron siyang pamukpok doon kasi bawat horse, iba-iba daw talaga ng sizes ng shoes. Parang ding tao, iba't iba ang sizes. Niin se jää auttamatta liian isoksi tää kavio. Aika lailla samoissa, vaikka tässä on kova niin kuin tää laskutushinta, niin sitten se kompensoituu sillä että ravirata on yleensä aina semmoinen kuluttavaa. Se on sama kuin jos sakkijärjessä onkin semmoiseen paikkaan, vahaa noihin naulanreikiin. Andito kami sa Mat Caquedas, guys. Since andito na naman kami malapit sa city, kakain na lang daw kami sa labas, sabi ni Nico. Tapos kinuha niya lang yung kanyang card kasi meron kaming libre na food dito. Instead umuwi sa bahay para mag-drive ng sobrang layo papunta dun sa countryside. Dito na lang kasi magda-driving lesson pa kami doon sa city. Kailangan kasi talaga ng driving lesson sa city kasi yun yung pinakamahirap sa akin. Hi guys, good afternoon. Andito tayo ngayon sa Conti. Ito yung Punayan and Risti or yung Red Cross na ukay-ukay or second-hand shop. Ito, Conti. Punayan and Risti, Red Cross. Marami silang ukay-ukay dito. Actually, sa buong building na to guys, maraming second-hand shops dito. Yung mga charitable na second-hand shops. Pero
Dito tayo pupunta ngayon sa Conti. Ang ganda ng table nila guys, so. So, may mga tables sila dito. Pang kusina. Tsaka meron din mga sofas. Ang gaganda pa ng mga gamit nila dito guys. Wala, parang gusto ko ito. Ito oh. 40 euros lang. Ay, itong black na sofa maganda. Magkano kaya to? 80 euros. Yan siya guys, so 80 euros yan. Ang gaganda ng kanilang binibenta na chairs and tables. Pero mas gusto ko yung black. Ito yung maliit lang. Meron din sila mga carpets guys, tsaka mga gamit sa kusina. Hala, ang cute naman ito. Ano ito? Lalagyan ng water. Ah, dito sa kabila, tuba. Sa kabila, tubig. Diba? Dalawa yung lalagyan, oh. Pang tuba and tubig ito guys. Ang cute. Yeah. Sobrang gaganda. They have mehumaya, oh. Ito yung panggawa ng juice, guys, sa Finland. Meron akong ganito binigay ng mama ni Nico. Mehumaya. Bumili ako ng mga ganito dito last time, guys. Hindi ko na kayo sinama kasi wala nang battery ang aking phone that time. Pero yeah, bumili ako ng mga ganito para sa juice. Mga blueberry juice, ganyan. Magandang storage yan siya. Hala, maganda ito, oh. Ay, maganda pa siya, oh. Ganda. 4 euros. Mga abubot. Ang gaganda ng kanilang mga gamit. Ang cute. Kahanap ako ng mga cabinets, kaya yung table, guys. Ha? Meron din silang shelf dito. Tag 3 euros lang siya, yung open shelf ba? Ganda pa itong cabinet guys. So 40 euros siya. Ganda pa siya, oh. Meron din silang mga cortina dito guys. So maganda ito, oh. How much kaya ito? Cortina ito siya, color gray. Ay, ano pala siya? Hindi siya cortina, yung mantel sa table. Magkano kaya to guys? 12 euros. Ito maganda. Mahaba siya. Ito naman is mga punda sa unan. €1.50. Punda. Ay, maganda ito, oh. €1.50. Ito, maganda din ito, oh. Meron nga silang duyan dito, guys. So, ito, duyan. Meron din silang mga duvet. Kano kaya itong mga duvet nila? Oh, 7 euros lang pala ang duvet. Ganda pa tong isa, oh. Tapos dito, ano to? Ano to? Ay, punda din siya. Mga punda. Ay, may pares. Ang galing.
Ito maganda, may mga pares. 150. Tapos ito, tingnan natin. Ganda yung... Ay, 250 lang. Hala, maganda siya. Parang gusto ko to. Tapos single. Maganda to, oh. Ilan yung punda? Ay, isa lang yung kanyang punda. Ito ding gray, oh, maganda. 150 ang kanyang punda. Tapos yung kanyang duvet blanket cover. Ay, 4 euros lang. Bilhin ko kaya to, guys. Para meron kaming extra. Maganda to pa. Ang ganda pa siya. Ay, bilhin ko to kasi 5 euros lang. Kumuha din ako nitong dalawang punda na color gray para matchy-matchy na rin siya. Okay na to. Si Nico ayun, naghahanap na yan sa akin. Hindi niya ako makita. Ang ganda, oh. There at the bottom, but it's a single. Yeah. Ang gaganda pa ng sapatos, guys. So, ito, maganda pa siya. Diba? Ito, bago pa man. Ito ay 36. Size 36 man, maliit. Ito, maganda, oh. 7 euros lang. Ay, Skechers. 15 euros. Anong size dito? Maliit man ito, eh. Maliit siya, guys. Marami din silang toys dito. Ayan, sobrang daming toys. Tapos mga gamit na pang bata. Oh, this is a cute dress. It's only 4 euros. Sobrang gaganda pa ng mga gamit nila pang bata, guys. Ito, 4 euros lang siya. Pang lalaki. What are you looking? Look. Oh, it's Ba 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 ba. Ko kasi on. Oh, it's a dog. how does it work? Oh no, it's broken. Oh, 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 you break it. Don't break things. Lanas. Ah. No, it's broken. Hala, Anika will like this one. No, ay, it's what you call this? Hippo. Is it a triceratops? Or it's a hippo? I don't know. It's very nice. Nakita pa ako ng ano, bago pa siya na dinosaur socks, guys. 1 euro lang. Bibilhin ko to. Dami pa nila mga binibenta dito, guys, pero wala na kaming time. So maglit lang talaga kami dito. Kasi dumaan na rin kami, kaya nag-stop na lang kami. Pero sobrang dami nilang binibenta. Next time, mamasyal tayo ulit dito. Meron pang mga ibang kirpis doon sa taas, or yung ukay-ukayan, or flea shop. Pati doon sa kabila. Halos lahat ng kirpis andito sa building na to, except lang yung FIDA. Pero next time, pasyalan natin ulit. So, bumili kami nung blanket, tsaka yung punda, tsaka yung medyas na bago pa, 1 euro lang siya. Kasi gusto ni Anika ng dinosaurs.